natutulog na ano. Annyeong! Nandito kami ngayon sa Lotte Mall. So for today's video, ituturo ko kay mama kung paano mag-eye shopping. So isa yon sa mga natutunan ko rin dito sa Korea na ipaparanas ko naman ngayon kay mama. And yun, isa yun sa mga dahilan kung bakit ko rin pinapunta rito si mama is para makita niya ang totoong sitwasyon, realidad ng buhay, kung paano mamuhay dito sa Korea, na hindi lahat ng mga namumuhay sa abroad ay namumuhay ng marangya o masagana. So, yan ang purpose ko kung bakit ko siya pinapunta rito sa Korea, is para ma-witness niya, makita niya yung realidad ng buhay dito. So sa ngayon, nandito kami sa mall and ayan, enjoy na enjoy si mama habang nanonood siya ng mga bumubukadkad ng mga ilaw. So ang galing ng pagkagawa ng mall na to sa ganitong lightning kasi nakaka-amaze nga naman siya. And sabi niya wala daw nito dyan sa Pilipinas. So I'm not sure din kung totoo nga kasi hindi naman din kami nakakagala talaga sa Pilipinas. Nung ako nandiyan, work, home lang ako. Bahay, trabaho. So, hindi ko na-experience yung mag-travel or gumala sa Pilipinas. So, punta naman tayo ngayon dito sa underground. Dito to sa train station or subway station dito sa amin. May shopping mall dito sa underground and isa ito, Korean accessories, yung mga tinitinda dito na nag-range from, meron naman 5,000, ganyan pataas, 10,000 Korean won. O sa peso na rin yun, like 500 pesos, 400 pesos. Ganun yung range ng price dito sa mga Korean accessories. Mga gold-plated lang to, pero hindi naman din siya yung agad na nagra-rust. So, magagamit mo siya for fashion, ganon. And kung hindi mo pa afford bumili ng mga totoong gold, ito, pwede mo siya magamit. And so far, bumibili naman ako nito at hindi naman ako nangangati. For fashion lang talaga siya. Hindi mo siya magiging investment talaga. So, kikay-kikay lang, ganun. Kung kikay ka, yun. Maganda to kasi mura lang sa presyo dito sa amin. So, ngayon, si mama nahihirapan siyang pumili kung ano yung bibili niya kasi namamahalan din siya sa presyo kumpara nga naman dyan sa amin na yung mga ganitong mga kikay-kikay accessories lang ay nagkakahalaga lang ng 10 piso, 20 pesos, 50 pesos, ganun. While dito sa Korea, yun nga, naghahalaga na siya ng hundreds. 500s, 400s, ganun. So, nalilito siya kung ano yung bibili niya kasi nag-convert pa din niya yung price dito tsaka dyan. Pero ayun, tuwan-tuwa naman siya kasi ang dami-dami niyang pagpipilian na lalo nagpapalito sa kanya kung ano yung bibili niya. Marami daw cute, maraming magaganda, kaya mas nalilito siya kung ano yung bibili niya. And this time, namimili siya ng sing-sing. Tinitingnan niya pa kung ano yung magkakasya sa kamay niya.
siya nakabili ng singsing kasi wala siyang nakita na kasya sa kamay niya na gusto niya rin yung design. Kasi meron siyang nakitang design na gusto niya. Simple lang ang mga gusto kasi ni mama. Ayaw niya yung masyadong maborloloy or masyadong maarte. Kaya lang, hindi kasya sa kamay niya. Either maliit or sobrang laki. So, wala siya nang biling singsing. So, nabili niya lang dito is hika. Yun lang ang nabili niya. Sa sobrang daming pagpipilian dito, nakakalito talaga guys kung ano yung bibilin mo. Kung po pwede nga lang, bibili na lang namin lahat Kaso hindi naman din kami mayaman para mabili namin lahat ng ito. So hanggang tingin na lang talaga kami, hanggang eye shopping na lang talaga kami. Mayroon dito mga bangles, bracelets, singsing, lahat na nandito. Anklets, so marami kang pagpipilian. Sa labas naman niya, ayan, meron mga keychain dito, mga palawit sa bag, cellphone, belts, medyas, napakarami rin dito mga accessories talaga na pagpipilian mo. Dito lang yan sa underground or malapit sa subway station or train station. Tapos na kami sa subway, palabas na kami, on the way naman kami sa Daiso. So, ito yung pinaka-paborito kong shopping store dito sa Korea kasi mura yung mga tinda dito. So, nag-range lang from 1,000 won to 5,000 Korean won yung mga tinda rito. So, estimated na natin from 50 pesos to 250 pesos each yung mga paninda rito. And dito, mura na yun guys. So, ito talaga yung takbuhan ko every time na may kailangan ako sa bahay or personal use ko. Yan, dito ako pumupunta. And super cute kasi ng mga tinda rin dito. Ang daming mga kulay. Napaka-colorful ng mga tinda dito. And wala pa rito si mama dati. Sinasabi ko na yan sa kanila na mama, soon pupunta ka dito at makikita mo ang Daiso. And may experience mo na rin yung mga na-experience ko na nakikita ko sa Daiso. Yung na-amaze ako sa ganda ng mga designs nila and mga stuffs ng Daiso. Ang cute. So, ito na nga siya. Finally, nandito na siya sa Daiso. So, makikita niya na personally yung mga bagay-bagay na meron dito sa Daiso. Eh, natatawa kami kasi naka-yellow siya today. Actually, hindi sinadya na mag-yellow siya today. Karoon siya ng maraming mga kakopol na color. So, tarating na natin kung ano-ano yung mga makikita niya. Andiyan si Winnie the Pooh. And ayun, nakukyutan na rin siya, syempre, kasi sino ba naman ang hindi makukyutan kay Winnie the Pooh, diba? Kung yung nauuso nga yung labubo, nakukyutan yung iba, karamihan, si Winnie the Pooh pa kaya? So, ayan, nandito sa Daiso lahat ng mga characters na mga gusto natin, lalo ng mga bata pa tayo. Si Mickey Mouse, si Winnie the Pooh, sino pa ba? Ang wala lang ata dito si Tweety Bird tsaka yung Tasmanian. The rest, meron dito na makikita ka. Hello Kitty, yan. Nakakatuwa lang. And si Mama, natatawa lang ako kasi nagkakaroon siya ng mga ka-couple na color ng mga items dito. Same sa suot niyang kulay. And ayun, namimili siya ng mga gusto niya. And ayun, nakakatuwa lang kasi si Mama, hindi siya yung kagaya ko. Kasi nung ako, bago dito, grabe, lahat na makita ko, kinukuha ko. Pero the lowest price lang naman yung pinipili ko. Pero siya naman talaga iniisip niya pa kung gagamitin niya ba to or magagamit niya ba to bago niya kinukuha. So talagang mindful siya sa kanya mga binibili. Kung ano lang yung importante, kung ano yung kailangan niya, yun lang naman yung mga kinukuha niya. Unlike sa akin, nun grabe talaga. So marami akong mga kinukuhang mga item noon na sa ngayon hindi ko naman nagagamit or hindi ko nga nagamit kahit isang beses. Nagustuhan ko lang siya, nagandahan ako, then binili ko, and then hindi ko naman siya nagamit. So hindi ko ma-explain kung ano ba tawag doon, yung pagbili mo ng mga bagay-bagay na hindi mo naman nagagamit. Which is hindi si Mama ganun. Yun, na-enjoy niya lang yung mga nakikita niya, pero hindi naman niya binibili kasi hindi naman nga niya kailangan or hindi niya magagamit.
Nakukitan siya sa mga stuffed toys dito kasi nung bata nga daw siya ay hindi nila afford yung mga ganitong stuffed toys. So wala siya masyadong laruan nung siya'y bata, iisa lang ang kanyang laruan at yun yung hanggang nagdalaga na siya, yun yung laruan niya. And ngayon natutuwa siya kasi napakadaming stuffed toys dito na mga cute. And natutuwa siya sa mga style na mayroon dito. Sabi niya, iba-iba nga yung style na mayroon dito. Which is totoo yun. Sabi ko nga is kumuha na siya ng stuffed toys na gusto niya. Souvenir niya dito sa Daiso. Pero pag-iisipan pa daw niya kasi matatambak lang daw yung mga stuffed toys sa bahay. Dahil napakaraming ang stuffed toys sa bahay na nadudumihan na lang hanggang sa, ayun, tambak na nga. Hindi naman siya nagiging talagang useful sa bahay. Lalo na sa panahon ngayon, dapat maging wise tayo sa paggastos natin or sa paggamit natin sa pera natin. Kasi maraming mga nangyayaring trahedya na hindi natin inaasahan, di ba? Kagaya niyan, may mga bagyo, mga pagbaha. So, lahat ng mga materials na mga binibili natin is nawawala rin naman ng ganun-ganun na lang. So, dapat talaga maging wise tayo sa pagbili ng mga gamit natin. Hindi yung bili tayo ng bili and then kapag may ganyan mga trahedya or sakuna, wala. Tapon lahat ng mga binili natin. So, tapon din ang pera natin. So, yun yung ano ni mama sa akin na dapat maging matalino tayo sa paggamit ng pera natin. Para sila ng asawa ko, laging ina-advise sa akin na ang pera napakadaling gastusin. Pero ang hirap kitain. Pinagtatrabuhan talaga siya, pinaghihirapan talaga siya para makuha mo yung pera na yun. So, yung walang instant money sa panahon ngayon. Kaya dapat maging wise tayo. Wise spender. So, andito na tayo ngayon sa food section. Dito sa Daiso, hindi lang mga gamit sa bahay, mga laruan, meron din sila mga pagkain like coffee. Ito, ang dami-daming kape dito na pagpipilian, juice. So, marami talagang options dito or choices na makukuha ka. Dito sa Korea, ang number 1 coffee ay Maxim. Kung sa atin dyan, Kopiko, Nescafe. Actually, Nescafe is foreign coffee na yan. Yung sa atin, Kopiko, ganyan. Dito naman, Maxim. May Nescafe rin naman dito. Kaya lang hindi ko gusto yung lasa ng Nescafe nila rito. Mas gusto ko yung Maxim. Si mama nga rin, nagustuhan na rin yung Maxim at saka yung Ibiya na coffee. Masarap daw. So, pag uwi niya, magbabaon na naman siya ng mga ganyang kape. Kasi, for sure, mamimiss niya yung mga kape dito sa Korea. Ano, alam niyo ba na siya ay kimchi lover na ngayon? Nakakatuwa lang kasi pwede na siyang tumira dito sa Korea nang dahil sa kimchi is life na siya, guys. Hindi na siya nakakakain ng walang kimchi sa pagkain niya. Lahat na may kimchi sa kanya. So ngayon dito, naaaliw siya sa mga pagkain na meron dito. Kaya lang, hindi niya nga lang alam kung ano-ano ba yung mga yan. And hindi ko rin naman masabi sa kanya kung ano ba mga lahat ng yan dahil hindi ko rin naman pa siya natitikman. Kung sana lang talaga natikman ko na yan lahat, no? Kaya lang hindi. Kasi ano rin ako, namimili rin ako ng pagkain. Kapag gusto ko. Kapag ayaw ko. So, hindi ko masabi sa kanya ano ba yung mga lasa ng mga pagkain na yan. So, ayan, tinitingnan lang namin, binabasa namin kung ano yung meron sa pagkain na yan. Pero yung lasa, hindi ko alam, wala ko idea. So, hindi na rin si mama kumukuha. Kasi baka nga naman, hindi siya masarap, sayang lang. Mahilig talaga si mama sa bulaklak, guys, no? Ayun, natuwa siya nung makita niya tong 5-finger na medyas. Sabi niya, meron din pala dito sa Korea. Sabi ko, opo, at yan yung favorite niya, asawa na medyas. Kasi presko sa pakiramdam daw, sabi niya. And ayun, natuwa na naman siya sa mga nakikita niyang style ng mga gamit sa bahay. Kasi dito nga lang daw niya yan nakita. Sa bagay nga kasi, hindi pa naman kasi siya nakakaikot dyan sa Pilipinas. Sa mga bilihan dyan, kung meron ba nito dyan or meron dyan. So kayo guys, baka mamaya meron nga dyan. Sabihin nyo na lang sa amin kung meron nga ganito dyan. Kasi hindi nga namin alam.
Nakukitan si mama sa tsinelas na to na meron pamuna sa ilalim or basahan sa ilalim. Kakulay pa niya. So every time nakakakita ako ng yellow, sabi ko kay mama, Mama, you belong. So, nandito kami ngayon sa Hello Kitty na section kasi gusto niya bumili ng clip na may ribbon. Gusto daw niyang pang-ipit. So, nandito kami ngayon i-check on yung style na gusto niya. Medyo natagalan kami dito kasi nga hindi namin siya pwedeng mabuksan. Hindi namin pwedeng ma-check kung okay ba yung pagkaka-clip niya or hindi kasi minsan daw hindi masyadong madikit or hindi masyadong makapit yung clip. Madaling natatanggal. Kaya lang, dito kasi ay hindi pa pwedeng buksan. So, hindi namin matitry. Pero hindi na lang si mama kumuha kasi baka masayang lang daw. Nandito na tayo ngayon sa kitchen section and natutuwa si mama sa mga plato daw dito kasi ang daming plato. Sabi ko, ganyan talaga yan dyan mama, kung pwede nga lang bilhin natin lahat, diba? And finally, ito yung reason kung bakit kami nagpunta ng Daiso is para maghanap ng kanyang tumbler. Yung nilalagyan daw niya ng mainit kasi wala kasi kaming thermos dito sa bahay. So, yan ang gusto niya, yung mayroon siyang baon-baon na tumbler para every time na gusto niyang uminom ng maligamgam na tubig ay meron siyang maiinom kaagad na hindi na niya kailangan mag-on ng heater para makainom siya ng maligamgam. Tsaka yung madadala namin anytime, anywhere gusto kami pumunta, meron kaming daladalang tumbler. So, yan yung rason ko bakit kami talaga nagpunta rito sa Daiso. Pababa na kami sa ground floor kasi nasa ground floor yung cashier. Itong Daiso na to ay aabot ng 5th floor. So, talagang inano namin, isa-isa namin lahat ng floor para maikot namin, makita namin kung anong mga kailangan namin. And kung babalik man kami, alam na namin kung ano yung bibili namin at kung anong floor kami pupunta. Tapos sabi ko kay mama, meron ka kung accessories dun, hair accessories. So, ito kami ngayon, titingin kami ng ipit na gusto niya. Kasi sa taas, yung sa mga Hello Kitty, hindi nga pwedeng matry. Pero dito, pwede mo siya matry. So, yan, nakapili na siya ng kanyang mga ipit na gusto. And pinakita ko sa kanya na meron ding katol dito sa Korea. Pauwi na kami guys. Kaso syempre napagod ang aking mother. So pagmemeryendahin muna natin siya dito sa Loteria. Ito yung aking Jollibee dito. Ito yung takbuhan ko kapag gusto ko ng burger, fries. Yan, dito ako bumibili. Kasi masarap yung burger nila, masarap yung fries nila para sa akin. So, ang order namin ay chicken burger kay mama, beef burger sa akin, tapos large fries, and then lemonade. Yun yung aming merienda. Pero bago kami tuluyang umuwi, tumambay muna kami dito malapit sa bahay namin. Nagkape-kape kami while nagkukwentuhan, nagmamaritesan bago kami tuluyang umuwi. So ayun, salamat sa pagsama sa amin. Samahan ninyo ulit kami sa susunod. Paalam! Annyeong!